Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakasinging pinanood ni Ray ang anak habang tumatakbo itong palapit sa kanya sa mabuhanging dalampasigan. 2 taon pa lamang ito pero malakas na ang mga tuhod nito. Ni hindi nadadapa ito sa pagtakbo. Papa! Papa! Sinalubong niya ito at sinabayan ng kanyang malakas na pagtawa ang pag-irit nito noong inihagis niya ito sa ere. Pero sa kabila ng paninigas nito, ang pamilyar na pagsusumamo nito ng iitapa. Itapa ang naririnig niya tuwing ibababa niya ito mula sa kanyang yakap. Tumigil na kayong mag-ama sa kalokohan niyong yan, pwede ba? Natatawang sabi ng kanyang kabiyak nang makahabol na ito sa kanyang tabi. Ikaw talaga, Ray. Di ba sabi ko, huwag mong ihagis ng ganon kataas si Dondon? Baka mabitiwan mo. Kailan ko naman siya nabitiwan, nangingiting wika niya. Pakiramdam ko, mabibitiwan mo. Ako ang natatakot. Kaya pwede ba, pagbigyan mo na ako at tigilan mo na yung larong yan? Pakiramdam ko, ako ang nakabitin sa ere kapag nakikita ko ang anak ko sa taas. Idinantay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagsimula silang maglakad palapit sa kubo kung saan alam niyang naghihintay na ang kanilang pagkain para sa tanghalian. Saglit na sinulyapan niya ang maliit na bangkang iniwan niya sa pampang, pagkatapos ay ang nakatusok na lambat na nakaharang sa palaisdaan na kanyang binabantayan. Sige, hindi na, sabi niya sa asawa, sabay halik sa sentido nito. Ilang beses kang mangangako. Totoo na ba yan? Nagtatampong tanong nito. Gustong-gusto ng anak mo eh. Hindi ako makatiis. Kaya hayan, tumitigas ang ulo. Nahihirapan akong disiplinahin siya. Pero, Melay, napakabata pa niya para disiplinahin mo agad siya. Hayaan mo muna siyang maglaro. Kailangan niyang matuto ng disiplina kahit sa simpleng mga bagay. Kapag sinabi kong tama na, dapat tama na. At ikaw? Kinurot siya nito sa tagiliran. Dapat pati ikaw nakikinig. Kapag sinabi kong tama na, pwede ba, mauna kang sumunod para susunod din itong anak mo. Hindi iyong kapag tatalikod ako, itutuloy niyo pa rin gawin ang ginagawa niyo. Tama na, ano ba? Tanggal na yata ang skin ko. Tumatawang binitiwan nito ang piraso ng skin na kurut-kurot nito. Pambihira! Itinaas niya ang lailayan ng kanyang lumang t-shirt para silipin ang naabusong parte. Hindi na niya pinansin ang mga peklat na naroon sa kanyang tagiliran habang hinihimas niya ang namumulang skin. Ibinagsak uli niya ang kanyang damit. What's the food? Sinigang na sugpo. Sarap niyan. Ginaya siya ng kanyang anak. Sarap niyan. Sarap, sabay pang bulalas nila na ang version nito ay salap dahil iyon ang araw-araw na napapractice nila. Naiiling na nauna nang pumasok sa kubo ang kanyang asawa. Kayo talagang mag-ama, hindi lang parang pinagbiyak na bunga. Pareho rin kayo sa ugali. Tumatawang sumunod siya sa loob ng kubo. Bigla siyang nakadama ng pagkaliyo. Ray! Nagdilim ang paligid. Nang magkamalay siya, naririnig niya ang iyak ng isang bata at napabalikwas siya mula sa kinabagsakan niya sa lupa. Ray! Nagmulat siya ng mga mata at napatitig sa magandang mukhang nakanghay sa kanyang tabi. Luha ang mukha at alalang-alalang mga mata. Honey! Ray, Diyos ko! Bakit basta ka nalang bumagsak? Si Dondon, natatakot na tanong niya. Nasambot ko siya, huwag kang mag-alala. Pero natakot siya nang bumagsak ka. Inilagay nito ang kanilang anak sa kanyang mga bisig at niyakap siya nito. Bakit? Ano nang nangyari? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Ilang beses siyang lumunok. Nilalabanan niya ang pagnanasang masuka. Masakit ang kanyang ulo at umiikot pa rin ang kanyang paningin. Ilang sandali siyang pumikit para mapaglabanan ang pagkalula. Pero sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na talukap, may mga nakikita siyang imahe, mga imaheng alam niyang nangyari sa kanya sa isang nakaraang nawaglit sa kanya, mga alaalang hindi niya matanggap na pag-aari niya. Mga putok ng baril na hawak niya. Isang lalaking may mabangis na mukha at malawak na karagatan. Isang mataas na lambak. 2 letrang B na magkabaliktaran. At imahe ng isang babae, isang magandang babae. Ang pangalang Ikaero, ang pangalang I-Ghost, ang pangalang I-Joko, walang sense ang kanyang mga naaalala, mga piraso ng isang nakaraang hindi niya kaya. Hindi niya magawang matanggap. Hindi na ngayon.
Hindi na kanya ang mga alaalang iyon ngayon. Pero hindi siya tinantanan ng mga imaheng iyon. Nitong mga nakaraang araw ay padalas na nangyayari iyon. Pero ito ang unang pagkakataong nangyari iyon sa harap ng kanyang asawa. Nagsisimula nang bumalik sa kanya ang lahat. Honey. Ray. Nakakaalala ka na ba? Ipatatawag ko na ba ang doktor? Tatawagan ko na ba si Papa? Umiling siya. Hindi pa. Huwag muna. Napuyat lang siguro ako kagabi. Pinilit niyang ngitian ang asawa. Wala pa rin akong naaalala. Nang magmulat siya ng mga mata, nakatitig sa kanya ang mga mata nitong puno ng takot at pangamba. Iniyakap niya ang isang bisig niya rito at hinapit niya ito palapit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ikaw na at ang anak natin ang buhay ko. Natatakot ako, daing nito habang isinusubsob ang luha ang mukha nito sa kanyang balikat. Ray, hindi ako papayag na mawala ka. Ipaglalaban kita, tandaan mo. Isinubsob niya ang kanyang pawisang mukha sa buhok nito. Yes, naaalala na niya ang kanyang tunay na pangalan. Noong isang araw pa, noong unang beses siyang makaalala ng isang pumuputok na baril na nakatutok sa kanya. Hindi siya makasagot sa sinabi nito. Kung alam nito kung sino siya talaga, kung ano siya dati, mamahalin pa kaya siya nito. Kailangan niyang manatiling nakakalimot. Kahit sa kanyang sarili na lamang. Hanggang mahal mo ako. Hanggang mahal mo ako, honey, ipaglalaban din kita, pangako niya. Hanggang mahal siya ng babaeng natutuhan na niyang ibigin, mananatiling buhay si Ray para dito. Sa mismong araw na iyon, hindi pa man nag-aalas 7 ay pumapasok na sa pintuan ng kanyang opisina si Cassandra. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa at inilabas agad ang kanyang laptop mula roon para ipatong at buksan sa ibabaw ng kanyang desk. Binuhay niya iyon mula sa pagkaka-hibernate. Pagkatapos ay gumawa siya ng kape gamit ang coffee maker para sa kanya, ika-4 na tasa na niya iyon ng kape sa araw na iyon. Walang laman ang kanyang isip ng mga sandaling iyon, kundi ang trabahong nakatakdang gawin niya buong maghapon. Maglalabas ng bagong produkto sa market ang kumpanya sa loob ng ilang araw at lahat ng involved sa production at marketing ay nagdadagdag ng oras para makahabol sa schedule na itinakda nila para sa kanilang mga sarili. Sa mga oras na ito ay alam na niyang isa-isa nang pumapasok sa kanilang mga opisina ang mga heads ng mga departamento niya na may kinalaman sa bagong produkto. Kausap kasi niya ang mga ito sa cellphone kanina pa man habang nasa bahay pa siya. Bilang patunay, narinig niya ang mga pamilyar na yabag sa labas ng pinto ng kanyang opisina at nag-angat siya ng tingin habang pumapasok sa bukas na pinto ang mataas na figura ni Brandon. Good morning. I have here coffee. Tumango ito, bahagyang distracted, bago nagpatuloy. The schematics for the... Is that a yes or no? Tanong niya habang lumalapit siya sa blueprint na hawak nito. Ano yon? Nagliwanag ang mukha nito. The coffee. No, thanks. May umuusok pa ako sa opisina ko. Ibinaba nito ang blueprint sa isang bakanting espasyo sa kanyang L-shaped na mesa at inilatag nito iyon doon. Here. May itinuro itong spot sa blueprint ng bagong Walkman na ilalabas ng Elizalde Electronics. We can still improve it here. Kausap ko kanina si Brit at pinag-aaralan niya ang mga blue chips. Her team thinks it's possible. Maihahabol pa ba natin iyan sa manufacturing department? Yes. Bukas pa gagawin tong mga parts na to. Pero na-order na ang supplies. Yun pa rin naman ang gagamitin walang babaguhin. Ang schedule. It's okay. Nakausap ko na rin si Marie. We'll move some a little pero makakahabol pa rin tayo. Ilang sandaling pinagmasdan niya ang blueprint. Wala akong maisip na dahilan para pigilan kita. Nakangiti na ito habang nirorolyo nito ang blueprint. Shoot! Nasa pinto na ito nang may ipahabol ito. Ang presscon, sino nang attend? Si Patricia pa rin, syempre. Tumigil ito sa paglakad at pumihit paharap sa kanya. Hindi mo pa alam. Kumunot ang kanyang noo. She hated it when someone said something like that to her. Ang ano? Pat called in sick this morning. Kagabi pa ay hindi na maganda ang kulay niya, pinilit lang niyang mag-overtime. You'll have to assign someone else for the conference. What? Pero sino? Nakakunot pa rin ang noong pinadaan niya sa isip ang lahat ng miyembrong pwedeng magsalita sa harap ng press na hindi kakapusin sa pagpapaliwanag. Si Brit lang ang alam na alam ang player inside and out. Pero wala siyang talent sa pagpapaliwanag. There's Lyndon. There's you, sabi niya.
Kulang ang kaalaman ni Lindon. Kailangan pa niyang pag-aralan ang design. Gagahuli na siya sa oras. I can't, I have to be at the warehouse this afternoon. Si Lindon ang papuntahin mo. Alam na niya ang gagawin. Nginitian niya ito. Isa pa, you're more good-looking. Tumawa ito. Kung ikaw na lang kaya, ang hindi mo alam, maidadaan mo ang lahat sa charm. Napalabi siya. And is that so bad? Saka siya sumeryoso. Honestly, wala akong alam na ibang taong pwedeng humarap sa press na hindi tayo maipapahiya kundi ikaw. You'll have to do it please. Reluctant na tumango ito. Okay, ang big boss ang humiling eh. Pwede ba naman akong tumanggi? Ang sama nito, reklamo niya. Pero pareho silang nakangiti nang magpatuloy na ito sa paglabas ng kanyang opisina. A few minutes later, may bago na namang tasa ng kape sa kanyang tabi courtesy of her secretary at nakatutok na ang kanyang buong konsentrasyon sa ginagawa niya sa kanyang laptop. At naubos ang kanyang oras sa buong maghapon. At parte na rin ng gabi sa Elizalde Electronics. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Gaby ang mataray na tono ng dating kasintahan habang lumalapit siya sa tabi ng desk nito. Kailangan kong makausap ang kuya mo. He's not here. Busy siya. Min, naman. Kailangan kong makausap ang kuya mo and it has nothing to do with us. Importante lang talaga na. At sino ang may sabi sa'yo na may kinalaman sa kahit ano tungkol sa atin ang kahit anong sinasabi ko sa'yo, angat kilay na wika nito. Medyo napaurong siya habang pinagmamasdan niya ang pamamaywang nito. Did he actually say that? Sabi niya habang iniiwasan niyang maramdaman ang paghanga sa ganda nito sa kabila ng halos panlilisik ng mga mata nito sa kanya. Wala naman akong sinasabing. Yes. Ganon na rin ang dating noon. No. I'm not trying to hide kuya from you because I'm still hinged up about the past. Talaga lang nawala pa rito si kuya from his trip to Indonesia. Kinabahan siya agad sa sinabi nito. Indonesia? Ano nang ginagawa niya sa Indonesia? Humalukip-kip ito at umingos. Hindi ko alam. Kaya ko lang na lamang nasa Indonesia siya ay dahil nakita ko ang records ng telephone communication nila ni Papa. Pwede ba namang hindi mo alam? May kinalaman ba rito sa agency niyo? Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Is this about his inventions again? Nagbuntong hininga siya. Iyon lang ang alam kong paraan para pumayag si Cassie na mabuo ko yung team na gusto ko. Matagal mo na namang alam yon, di ba? The first time he convinced his cousin to study and finance an invention of an elderly scientist, alam niyang natuklasan na niya ang paraan kung paano siya magkakaroon ng puwang sa kumpanya ng kanilang pamilya. Nabigyan ng patent ang invention na iyon at ang Elizalde Electronics ang bumili ng rights niyon para ma-reproduce. Malaki ang kinita ng kanilang kumpanya sa produktong iyon. Marami pang mga inventions ng mga Pinoy na inventor ang gusto niyang mapag-aralan o kaya ay mapunduhan para kapag na-develop na sa full capacity, ay ma-applyan ng patent at ma-reproduce ng kanilang kumpanya. Isa sa mga inventors na iyon ay ang kuya ni Min, si Rourke, na sa palagay niya ay isa sa pinakamagaling na modernong inventor sa Pilipinas. Kaya lang ay may mga gusot. 3 years ago, naging magkasintahan si Rourke at ang kanyang pinsang si Cassie, na naging Chief Executive Officer ng Elizalde Electronics mula nang mamatay ang daddy nito sa isang car accident. Namatay ang kanyang tito Virgil sa ospital. Pagkalibing dito, ang kanyang pinsan ang otomatikong pumalit sa pwesto nito sa kumpanya. Unti-unting nalagot ang relasyon ng magkasintahan na nagkaroon ng lamat na nagsimula noong gabing nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang tito Virgil dahil hindi mahagilap si Rourke sa kung saan. Although Cassie never talked about it to anyone, iyon lang ang naisip niyang dahilan kung bakit sumama ang loob ng kanyang pinsan kay Rourke. Sumama rin ang kanyang loob kay Rourke para sa kanyang pinsan. Rourke never did anything to fight for the relationship. He never talked about it, ayon kay Min. Pero anuman ang nararamdaman niya tungkol sa relasyon ng dalawa, mas matimbang doon ang kanyang pangangailangan na makumbinsi si Rourke na isuko ang rights sa pagmamanufacture sa mga imbento nitong iba't ibang klase ng security alarm systems, at kung ano-ano pang pananggol sa sarili sa kumpanya ng mga Elizalde, para mas maraming maproduce at, syempre, maibenta sa mas mababang presyo. Magkakaroon pa iyon ng edge sa ibang brands pagdating sa advertisement. Magaling yata at talented ang advertising department ng Elizalde pagdating sa ads at campaigns ng mga produkto ng kumpanya. Kung ang Elizalde Electronics na ang magmamanufacture ng mga produkto, mas marami ang makikinabang at hindi lamang iyong ilang kliyente ng agency ni Rourke. Iisang beses pa lamang na nakakausap niya ang lalaki at base sa pakiramdam niya sa usapang iyon, hindi ito sarado sa ideya.
Pero mula nang maganap ang usapang iyon, naging mahirap nang hagilapin ito. He was always gone, always traveling everywhere. Ang hirap hagilapin ito. Masama pa rin ang ipinupukol na tingin sa kanya ni Maine. Malay ko, wala na yata akong naaalala tungkol sa mga napag-usapan natin before. Nakalimutan ko ng lahat pagtanggi nito. Napabuntong hininga siya habang napapatitig dito. Ang dating relasyon nila, that was another story. Wala siyang masisisi sa hindi pagtatagumpay ng relasyong iyon, kundi ang kanilang pride at immaturity. 2.5 years ago, nagdesisyon siyang mag-aral sa Amerika. Gusto na niyang seryosuhin noon ang kanyang kinabukasan, kung saan magiging ganap na bahagi na siya ng kumpanya. Ang nangyari sa kanyang tito Virgil ang unti-unting gumising sa kanya tungkol sa katotohanang walang kasiguruhan ang buhay. Naaalala niya palagi iyong mga sermon nito sa kanya noong nabubuhay pa ito, na kahit nakakarindi ay pawang mga well-meaning naman at para na rin sa kanyang kinabukasan. Kahit na madalas siyang magpanggap na manhid upang maiwasan ang kanyang mga responsibilidad, hindi siya ganoon kadens para makontento sa ganoong takbo ng buhay. Nahihiya siyang napapanood ang pag-struggle ng kanyang pinsan na mag-isang pamahalaan ang kumpanya. Desisyon niya ang sa wakas ay subukang gumawa ng paraan upang tulungan siya. Ang problema, mula noong ginawa niya ang desisyong iyon ay parang nagulo na ang lahat ng magagandang nangyayari sa pagitan nila ni Min. Miscommunication, pagtatampo, kung ano-anong mga maling bintang tungkol sa kung sino-sinong babae at pride ang sa huli ay nagpahiwalay sa kanila. Hindi niya pwedeng itigil ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa para sa petty lamang namang pagtatampuhan. Inakala niyang sa kanyang pag-uwi ay magkakasundo uli sila kapag nakapag-usap na sila at nagkaunawaan. Pero nang makauwi na siya sa Pilipinas ay huli na ang lahat. Hindi na gustong makipagkasundo pa sa kanya ang kanyang kasintahan. Bukod doon ginagawa ng kanyang ina ang lahat upang kumbinsihin si Cassie na hindi niya kailangang sumailalim sa anumang pagsasanay upang magkaroon ng mahalagang posisyon sa kumpanya. Noong pumayag si Cassie, halos kinulang na ang kanyang oras sa araw-araw sa pagpapatunay na worthy sa kanya ang trabahong ibinigay nito sa kanya. Pero hindi siya kailanman itinadhana upang maging isang tagapangasiwa. Hindi sapat ang kanyang mga napag-aralan para magawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Pangalawa, wala siyang talento sa pamamahala ng tao. Masyado siyang bata at may napakapabayaang reputasyon para igalang siya ng mga nakatatandang empleyado. Hindi rin siya nagtagal sa posisyon at siya na mismo ang nag-resign para hindi malagay sa asiwang posisyon ang kanyang pinsan. Pero hindi pa rin siya natahimik. Mapait sa kanyang dila ang lasa ng kawalan niya ng saysay. Nag-isip siya ng ibang paraan para makatulong. Then he met Mang Dante. Si Mang Dante ay isang inventor na tumanda na sa pag-aalok ng invention nito sa sinumang magkaka-interes na magpondo. Gumamit siya ng mga nire-recycle na piyesa para sa kanyang bagong konsepto ng isang music box machine. Sa tingin niya, tamang-tama ang invention nito sa isa pang unfinished concept na ginagawa ng isa pang inventor na nakilala niya mula sa Mindanao. Sa palaran na sa tingin niya, pero pikit matang nagdesisyon siyang pondohan ang venture ng dalawang matandang inventor gamit ang kanyang sariling pera. Araw-gabi siyang sinermuna ng kanyang mama sa paggasta ng pera sa isang bagay na hindi sigurado. Ito ang unang beses na ginamit niya ang kanyang pera nang walang pahintulot niya. Pero nagpilit siya. Pagkatapos ng ilang buwan, iprinisinta niya ang naging resulta ng kanyang venture sa lahat ng miyembro ng technical department ng Elizalde Electronics sa suporta na rin ng kanyang pinsan na nauna nang nakita ang sistema ng invention ayon na rin sa kanyang pakiusap dito. At sa unang pagkakataon nga ay nagmanufacture ang Elizalde Electronics ng invention ng iba. Kailangan niya ng mas marami pang imbensyon. Kaya lang, wala pa siyang natatagpo ang bagong imbensyon na sulit gastusan. Kahit na naging matagumpay ang huli niyang proyekto, nabigo naman ang sumunod na dalawa. Ang isa ay peke, habang ang isa naman ay isang naluging pagsubok dahil wala itong patutunguhan at kailangan niya ng isang invention na magpapatunay na marami pang inventions na dapat bigyan ng atensyon. Kailangan lamang na may magpondo para mahanap ang mga iyon. Ang problema, paubos na ang sarili niyang pondo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, mabilis na naubos ang naipon nilang pera sa account nila ng kanyang mama. Ang kanyang pabaya at walang ingat na paggastos mula nang matutunan niya ito ay hindi nagturo sa kanya ng mga aral tungkol sa accounting. At ang bahagi ng kanyang mana na naka-time deposit ay hindi nila maaaring galawin ng kanyang ina hanggat walang tiyak na pahintulot, dati mula sa kanyang tito Virgil noong nabubuhay pa ito, at ngayon naman ay mula sa kanyang pinsan. Iyon ang nakasaad sa huling testamento ng kanyang ama. Dahil dito, alam niyang si Rourke na lamang ang natitirang pag-asa niya. May patent na ang imbensyon nito, kaya hindi na niya kailangang gumastos para dito. Siguradong magwawala si Cassie kapag nalaman nitong nagastos na niya halos lahat ng kanyang pera sa mga hindi maipaliwanag na dahilan.
Pareho silang may access sa perang iyon ng kanyang mama, ngunit alam niyang siya ang unang pagbibintangan sa paggasta nito. Paano pa siya pagkakatiwala ang bigyan ng nais niyang posisyon sa kumpanya kung sarili niyang pondo ay hindi niya kayang pangasiwaan? Please Min, kailangan ko talagang makausap ang kuya mo, muling pakiusap niya rito. Sabi nang wala nga siya rito iritableng sabi nito. Kung gusto mo siyang makausap, hintayin mong makabalik siya. Nagbuntong hininga siya sa hindi na mabilang na beses. Pagkatapos ay muling nakiusap siya. Sige, hindi na ako mangungulit. Pero maaasahan ko ba na mapapadalhan mo ako ng mensahe oras na dumating na siya? Tumirik ang mga mata nito sa chandelier sa lobby. Sino ka kaya ano? Mas importante ka pa ba sa presidente ng Pilipinas para bigyan ko ng ganyan kaimportanteng pabor? Hindi ko maisip kung bakit hindi para naman tayo walang pinagsamahan. Napagtanto niyang isang malaking pagkakamali ang pagbabanggit tungkol sa kanilang nakaraan nang makita niyang lumamig na parang yelo ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko maisip kung bakit malamig nitong tugon. Wala akong alam tungkol sa pinagsamahang sinasabi mo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at iniwan siyang nag-iisa sa lobby ng opisina ng agency. Napayuko siya at tinitigan ang sahig. Muling naramdaman niya ang matinding pagkadismaya, isang pakiramdam na palaging bumabalot sa tuwing nakikita at nag-uusap sila. Sa tuwing nagkakasama sila, palaging nauuwi ang usapan sa isang hindi magandang argumento. At heto na naman sila, laging nagtatapos ang kanilang pag-uusap sa hindi magandang paraan. Lihim niyang inamin sa sarili na ang pagkadismaya sa hindi na naman niya pagkakausap kay Rourke ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang babaeng sa bawat ganitong pagkakataon ay unti-unting lumalayo sa kanya. Nang senyasan si Cassie ng kanyang sekretarya na nasa linya na naman ang kanyang tita Erica sa telepono, pinigilan niya ang sarili na mapabuntong hininga. Alam niyang kukulitin na naman siya ng kanyang tita tungkol sa kanyang huling desisyon tungkol sa posisyon ni Gaby sa kumpanya. At muli, magsasayang na naman siya ng kalahating oras sa pangumbinsi rito na darating din ang tamang panahon para kay Gaby, ngunit hindi pa ngayon. Sa totoo lang, hindi niya kailangan ang abalang ito sa araw na ito. Pero alam din niyang hindi niya maiiwasan ang tawag ng kanyang tita, dahil hindi rin naman ito titigil sa pagtawag sa buong maghapon hanggat hindi niya ito nakakausap. Mas mabuti nang sagutin ito ngayon habang wala pa siyang meeting o kausap na mas mahalaga. Iniangat niya ang auditibo ng telepono at sinagot ang tawag. Hello, tita. Hello, Cassie. Nagkita na ba kayo ni Gaby? Hindi pa ho siya napapadpad dito ngayon, tita, sagot niya. Hindi rin naman niya inasahang pupunta si Gaby sa agency ngayong araw. Hindi tulad ng kanyang ina, hindi makulit ang kanyang pinsan. May proposal itong gustong pag-usapan nila, ngunit naghihintay ito ng tamang pagkakataon, pagkatapos ng launching ng bagong produkto, at kapag may sapat na ebidensyang magpapatunay na may dahilan para bigyan niya ito ng konsiderasyon. Malayo na ang narating ni Gaby mula sa dating buhay nito bilang isang pasaway. Napansin niya ang malaking pagbabago rito mula nang maging kasintahan nito si Min, isang pagbabagong lalo pang pinabilis ng pagkamatay ng kanyang daddy. Biglang naging seryoso si Gaby at nagsimulang gumawa ng mga desisyong nagpabago sa takbo ng buhay nito. Sa kasamaang palad, nawala rin sa kanya si Min. Kung bakit naman kasi hindi nagustuhan ng kanyang tita Erica ang dalaga. Ang pag-aaral ni Gaby sa Amerika ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkalayo ang loob ng dalawa, lalo pat kung ano-anong paraan ang ginawa ng kanyang tita upang iparamdam sa kaibigan niya na hindi ito ang babaeng gusto niya para sa kanyang anak. Nagigilty rin siya kahit paano dahil mula noong akuin niya ang posisyong naiwan ng kanyang daddy sa kumpanya ay nawalan na siya ng panahon para sa kanyang mga kaibigan. Isa si Min sa nawaglit sa kanya. Pero hindi lang trabaho ang dahilan yon. Naghiwalay rin ang landas nila ni Rourke, ang kuya ng kanyang masayahing kaibigan. Labis siyang nadismaya dahil hindi niya ito maasahan sa pinakamatinding sandali ng kanyang buhay, kaya nawala na rin ang anumang pagnanais niyang maging babae nito. Masakit na sa pagkikita nila pagkatapos ang buong pinakamasakit na gabing iyon ay ni hindi nito masabi sa kanya kung saan nanggaling ito o maipaglaban na mas importante ang ginawa nito kaysa sa iyakapin siya habang umiiyak siya sa sama ng loob sa biglang pagkamatay ng kanyang daddy. Ano pa ba ang mas mahalaga? Maunawaan naman niya kung ipaliliwanag lamang nito. Ang tanging paraan niya upang intindihin ito ay bilang kawalan ng tiwala sa kanyang bahagi. Dahil kung may tiwala ito sa kanya, bakit hindi man lang nito ipinagtanggol ang sarili nito? At bakit pagkatapos ng lahat ay hindi man lang nito ipinaglaban ang kanilang pagmamahalan? Hindi yata nito alam na iyon ang pinakamasakit sa lahat para sa kanya, na hindi siya minahal nito ng sapat para ipaglaban siya. Pagkatapos ng libing ng kanyang daddy at noong nagawa na niyang makabawi at mapakalma ang kanyang sarili ay nakapag-isip-isip siya.
At naisip niyang maaaring nagkamali siya sa kanyang padalos-dalos na desisyong makipagkala sa binata. May kinalaman iyon sa sinabi ni Min, na may kailangan siyang malaman at maunawaan tungkol sa kapatid nito para mas maintindihan niya ang mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa kanilang pagsasama na walang explanations mula rito. Ano kaya iyon? Hinintay niyang dalawin at kausapin siya ni Rourke, pero hindi nito ginawa iyon. Sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman niya sa kanyang dibdib, gumawa siya ng paraan para makausap niya ito. Napatiimbagang siya habang naaalala niyang nagawa pa naman ang binata na harapin siya, pero para sabihin lamang sa kanyang tama siya sa kanyang naging desisyon na hindi siya magiging masaya bilang kasintahan nito dahil hindi naman siya laging nandyan. Saka tinalikuran siya nito. Hindi mo ba ako mahal kahit kaunti? Litong-lito at ang sakit-sakit ng dibdib na habol na tanong niya rito bago ito makalayo ng tuluyan. Ni hindi man lang siya hinarap nito. Tumigil ito sandali, yumuko, saka umiling. Hindi sapat, narinig niya mula rito bago tuluyang lumayo ito. Isang mahabang buntong hininga ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan at sa usapan nila ng kanyang tita. May sinasabi ang nakatatandang babae tungkol sa pagbibigay kay Gaby ng isa pang pagkakataon sa posisyong iniwan niya sa kumpanya 1 taon na ang nakalipas. Hindi maganda para sa anak ko ang naiiwang walang ginagawa dahil kung ano-ano ang kanyang naiisip. Kung sino-sino na namang inventor ang kanyang nilalapitan para gastusan. At hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo dahil alam kong alam mong malapit nang maubos ang pondo namin sa bangko. Malapit na kaming maghirap na mag-ina. Napapikit siya. Ang pondo. Yes, sabik na siyang makipag-usap kay Gaby tungkol doon. Gusto niyang magsumite ito sa opisina ng listahan ng lahat na nagastos nito sa mga inventor na inakala nitong magiging successful. Sa totoo lang, naiisip na rin niyang bigyan na ito ng team at pondo para sa mga ventures nito. Dahil iyon ang pinakamagandang paraan para mamonitor niya ang mga ginagawa nito. In that way, maiiwasang maloko ito ng kung sino-sino at mababantayan pa niya ang paggastos nito. Huwag kang mag-alala, tita. Kapag natapos ko na ang anumang pinagmumulan ng pagkaabalahan ko ngayon, kakausapin ko si Gaby tungkol doon. Bilisan mo. Kasi baka mamaya, pati yung pera sa time deposit, maggalaw na rin niya. Hindi niya pwedeng galawin ang pera na hindi natin nalalaman, tita, kontra niya. Magkakaroon lang siya ng ganap na kontrol dito kapag 30 taon na siya, naaalala mo. Iyon na nga. Kinukulit na niya ako. Gusto niyang i-contest namin ang pera, tutal naman daw ay ayaw mong bigyan siya ng pondo para sa mga projects niya. Madalas na niyang binabanggit sa akin ang tungkol doon nitong mga huling araw. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Kahit may pagka-reckless ang kanyang pinsan, hindi niya lubos na maisip na magagawa nito ang ganoong bagay na walang nababanggit ito sa kanya. Kung may interes ito sa naka-time deposit na pera, masigurado siya kaysa hindi na siya ang unang kakausapin nito, sa halip na gumawa ng gusot sa pagitan nilang dalawa sa pamamagitan ng pag-contest sa korte sa karapatan nito. Sigurado ka ba, tita? Tungkol saan? Minabuti niyang hindi na lang i-pursue ang topic. Si Gaby ay isang tawag lang ang layo. Sisiguraduhin niyang tawagan ito at kausapin sa sandaling magkaroon siya ng libreng oras. Tita, pasensya na pero talaga pong kailangan ko nang umalis. Kakausapin ko si Gaby sa lalong madaling panahon, okay? Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. May pwesto si Gaby sa kumpanya, hindi ba? Malaki ang nagawa ng kanyang papa para mabuo ang kumpanyang yan. Hindi siya dapat napapabayaang walang responsibilidad dyan. Nagbuntong hininga siya. Hay nako tita. Kung pwede nga lang, sana ay noon pa. Pero ang anak mo ay naghahanap pa rin ng kanyang direksyon. Wala akong magagawa kundi ang alalayan siya habang hindi pa niya alam kung anong responsibilidad ang pinakamabuting mahahawakan niya rito sa opisina. At bago pa nito makabitan iyon ng panibagong paksa ay mabilis na siyang nagpaalam dito. Kung hindi ba naman kasi, inispoil ang kanyang pinsan sa halip na bigyan ito ng direksyon. Hindi sana naliligaw ito ngayon. Mas maaga kaysa sa huli, kailangan niyang maglaan ng oras mula sa kanyang abalang schedule para sa pinsan niya. Kailangan na nilang makapag-usap ng masinsinan tungkol sa direksyon ng buhay nito. At napabuntong hininga na naman siya habang isinasandal niya sa likod ng kanyang swivel chair ang kanyang nananakit na likod. Kung mukhang iyong pagre-reproduce ng patented inventions ang magiging kontribusyon nito sa kumpanya, pagkatapos, susuportahan niya ito. At mahigpit na babantayan ang likuran niya sa buong panahon. Ibinalik ni Rourke ang sunglasses sa kanyang mga mata para iwasan ang pagkasilaw sa matingkad na sikat ng araw, at para hindi rin siya mahirapan sa palihim na pagtanaw niya sa minamatyagan niya sa private beach resort na iyon. Ang kanyang assignment sa lugar na iyon ay ang pagbabantay sa isang importanteng subject. Si Joko Mendez ay naninirahan na sa isla na ito sa loob ng 3 taon.
Walang indikasyon noong matagpuan nila ito sa wakas sa isla na nakakaalala ito, na alam nito kung sino ito at kung ano ito bago ito, nagka-amnesia. Pero nitong mga huling araw ay may mga palatandaan nang nakikita ang sinundan niyang agent na na-assign dito tungkol sa mga pagbabago sa lalaki. Ang madalas na sumpong ng sakit ng ulo, ang pamumutla at pagkatulala kapag sa palagay nito ay hindi ito nakikita ng asawa nito, at higit sa lahat, ang haunted look sa mga mata nito kapag napapatanaw ito sa malayo. Sa report ni Agent Stealth, nagsisimula ng makaalala si Joko. Wala pang konklusyon tungkol sa kung gaano nakalaki ang naaalala nito, pero unti-unti ay napapawi na ang epekto ng amnesia. Kapag nangyari iyon, kailangang dalhin si Joko para sa therapy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lang siya nag-iisa sa assignment na ito. May mga kasama pa siya sa pagmamatsyag, sina Agent Dossie, si Agent Professor, at si Agent Chameleon. Sa kanilang apat, silang dalawa lang ni Chameleon ang nakakalabas ng kanilang kubo kapag araw. Sina Dossie at Professor ay parehong nakita na ni Joko in the past. Hindi nila gustong gumawa ng kahit anong makasisira sa natural na paraan ng pag-alala nito sa nakaraan. Ang mga alaala na iyon ay pabago-bagong alaala. Hindi nila alam kung ano ang magiging epekto ng maling sequence ng pag-alala sa estado ng pag-iisip ni Joko. Si Chameleon ay madaling magdisgis ng pisikal na kaanyuan at maging ng pagkilos para maging iba-ibang katauhan ito. Maaari niyang ipagpanggap ang sarili bilang isang retiradong matandang babae na nagbabakasyon sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Kahit ang totoong edad nito ay 29 pa lamang. Hindi pa kailanman nakilala ni Joko siya. Ang homing device na inimbento niya para sa mga agents ay sina Professor at Dossie ang nagturok dito, hindi siya. Hindi pa sila kailanman nagkasama sa iisang kwarto o kahit sa iisang lugar ng pamosong si Agent Ghost. Hindi pa kailanman nakapunta si Joko sa headquarters ng Eagle Black Bureau kung saan ito mas madalas nananatili. Hindi siya karaniwang isang field agent. Ang lugar niya ay sa harap ng mga computer kasama sina Agent Bug at Agent Professor. O kaya naman ay nasa bahay, sinusubukang mag-imbento ng bagong mekanismo na magagamit ng headquarters sa mga operasyon nito upang linisin ang teritoryo mula sa pinakamalulupit na kriminal na nalikha. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay ang homing device na nasa bloodstream ni Joko. Nagkaroon ito ng problema noon, tumigil ito sa pagre-responde ng real-time. Tanging tamang mathematical calculation at pagko-cross fingers ang naging paraan upang matunton nila si Joko bago tuluyang nawalan ng bisa ang solusyon. At ang panganib ay ito, alam niyang kung siya ay nagawang matagpuan si Joko, maaaring magawa rin ito ng iba. Mula nang mawala si Joko, nawala rin kasama nito ang mapa ng lokasyon ng isang nakabaong kayamanang naglalaman ng reserba ng isang uri ng alloy na may malaking kahalagahan sa paggawa ng isang mapanirang aparato. Iyon ang dahilan kung bakit maraming naghahanap kay Joko. Iyon din ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay nito, at ang pinakamahalagang dahilan kung bakit, mula nang matagpuan nila ang agent, hindi na ito nawaglit sa paningin ng sinuman sa mga agents ng Eagle Black Bureau sa loob ng nagdaang 3 taon. Tumabi sa kanya si Chameleon. Nakasuotin ito ng luma at maluwag na t-shirt at isang peres ng maluwag na pantalon. May suot itong straw hat sa ulo na natatakpan din ng pelukang kulay abo dahil sa dami ng uban at salamin sa mata na may makakapal na grado. Kinailangan nitong magsuot ng contact lenses upang maka-adjust sa kapal ng lente ng salamin. May dala rin itong librong nakasara na ipinatong sa ibabaw ng mesa kung saan nakalagay rin ang kanyang baso ng juice. Namumutla na naman siya, bulong nito. Mukhang nag-aalala na naman ang asawa, mahinang sagot niya. Kung ako ang tatanungin mo, ang anyo niyang iyan ay isa sa mga natatanging ekspresyon ni Joko. Dapat makita mo siya kapag siya ay tensyonado at nakapokus. Kamangha-mangha ang mukha niya. Parang marmol, tunay at authentic. Talaga, sagot niya kahit halos hindi niya lubusang naiintindihan ang sinasabi nito. Eksperto siya sa pagbasa ng ekspresyon ng mga tao at pag-aaral ng kilos ng mukha. Nakasalalay ang buhay niya sa pagkuha ng tamang ekspresyon sa tamang sandali. Halos gwapo, dagdag pa nito. Pinigilan niya ang mapangiti. Hindi na niya sinabi rito na ang linyang iyon ay hindi bagay sa katauhan nito ngayon. Ikaw na ba o ako ang papasok para mag-report? Tanong niya rito. Ikaw na, sagot nito, itinaboy siya palayo. Makikipag-ugnayan na lang ako sa inyo sa Mickey. Mabilis siyang sumunod sa utos nito. Ano nang nangyari? Agad na tanong sa kanya ni Agent Professor nang makapasok siya sa kubong tinutuluyan nila. Si Dossie ay nagmulat lamang ng mga mata pero hindi kumilos mula sa kinahihigaan nitong tumba-tumba sa tabi ng bintana. Nagsimula siyang mag-ulat. Umuwi ng maaga ang mag-asawa sa resort ngayon. Namumutla na naman si Agent Ghost. Sa tingin namin, kagagaling lang niya sa isang atake. Napansin din ni Chameleon na nag-aalala ang ekspresyon sa mukha ng asawa niya.
Ang hinuha ko lang ay mas malala ang huling atake kaysa sa nauna. Naghintay siya ng reaksyon mula sa dalawa pagkatapos niyang magsalita. Sinulyapan ni Professor si Dos. Nagbuntong hininga ang matandang doktor. Tatawagan natin ang headquarters, sabi nito. Kailangan natin ng permiso ni Eagle para ipasok na si Ghost. Hindi siya maaaring mapunta kung saan-saan kapag naalala na niya ang lahat. Ako na ang gagawa, sabi ni Professor. Marahan siyang huminga ng malalim habang unti-unting iniinda ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kapag may hinala siyang may malaking bagay na nakatakdang mangyari, bumibilis ng ganito ang pagtibok ng kanyang puso at tumataas ang kanyang adrenaline level. Lalabas muna ako. Sasamahan ko si Chameleon sa dagdag na pagmamatsyag. Nang tumango ang mga ito, lumabas na siya ng kubo. Malapit na siya sa tabi ni Chameleon nang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas niya ang gadget upang kausapin ang kanyang kapatid. Alam niyang ito ang tumatawag dahil may ini-assign siyang espesyal na ringtone para dito. Min, ba't ka tumawag? Pwede ko bang malaman kung kailan ka talaga uwi? Bukod sa marami nang naghahanap sa'yo, may isa pang sobrang kulit na pabalik-balik dito dahil gustong-gusto kanyang makausap. Sa halip na dumiretso sa tabi ng kanyang kasama, bahagyang lumayo siya rito para magkaroon ng privacy ang usapan nilang magkapatid habang nakamata pa rin siya sa kanilang binabantayan sa likod ng kanyang sunglasses. Si Gabriel. Yes, sagot nito. Wala nang iba pang eksplanasyon. Nagbuntong hininga siya. Gusto man niyang tulungan si Gaby ay parang wala rin siyang magagawa. Hindi ba nito naisip na kapag nalaman ni Cassie na sa kanya ang invention na gusto nitong ipamanufacture sa kumpanya ng mga ito ay i-reject agad ng dalaga ang idea? Galit na galit sa kanya si Cassie na para bang salot siya. At hindi rin naman ito walang dahilan. Siya mismo ang nagtulak dito upang magalit sa kanya. Isang desisyong hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matukoy kung tama o mali. Alam niyang mahihirapan siyang kalimutan ito, pero hindi niya inasahan kung gaano kahirap. May matinding panghihinayang. Pakiramdam niya, sa isang malaking paraan ay pinagtaksilan niya ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Ngunit magiging isang pagkakamali ang lapitan itong muli, gaya ng ginawa niya noon. Hindi niya maaaring ikompromiso ang kanyang lihim. Higit sa lahat, naunawaan niyang lubos kung gaano kahalaga ang seguridad sa buhay ng isang tao. Hindi siya ang tipo ng taong magkokompromiso sa seguridad ng Eagle Black Bureau. Ano nang isasagot ko sa kanya? Tanong ng kanyang kapatid. Kahit ilang beses ko na siyang sinopla, balik pa rin siya ng balik. At hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin sa'yo, pero mukhang nagiging desperado na siya. Tatawagan ko na lang siya. Magmumula sa Pilipinas? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo, pero ang idinahilan ko sa kanya ay pareho ng idinadahilan ko sa iba. Na nasa Indonesia ka. Muli siyang nagbuntong hininga. Kung ganon, sabihin mo na lang sa kanya na ipinangako kong tatawagan ko siya pagbalik ko. Ilang sandaling nagbantulot ito bago nag-aalalang nagtanong. Kuya, nasaan ka ba? Ligtas ka ba? Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Bakit? Kasi, bumalik na naman dito iyong mga lalaking nagtatanong kung nasaan ka dati. May kompromiso ka ba, kuya? Bakit kanila hinahanap? Nakita na niya ang mga lalaking iyon sa agency cameras at kilala niya ang mga ito mula sa mga file ng Eagle Black Bureau. Nakunan ng mga litrato ang mga ito kasama ang isang low-profile na drug lord sa isang nightclub. Iisa lamang ang naiisip niyang dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga ito. At iyon din ang dahilan kung bakit pilit siyang kinakausap ni Gaby. Ang kanyang mga imbensyon. Pero ang hinahanap nila, pinaghihinalaan niyang ay ibang imbensyon. Isang imbensyong ilang beses na niyang nagamit sa pagtatrabaho niya sa Eagle Black Bureau, pero isang beses pa lang sa isang kliyente ng ahensya na may espesyal na kaso dahil kinakailangan. Kuya, tahimik lang sila kung mag-inquire, pero may kung anong kasinungalingan sa kanila at natatakot ako. Mukha silang mga kriminal. Ayoko silang nakikita rito. Ano nang sabi ni Papa? Gusto niyang tumigil muna ako sa pagtao rito sa ahensya. Kung ganoon, gawin mo yan. Si Percy muna ang patauhin mo. Ayoko yata, nag-aalin lang ang sagot nito. Masyadong seryoso si Percy. Baka alam mo na, yung kung ano nang nangyayari sa inyong mga lalaki kapag nagkakahulihan kayo ng tingin, lumala pa ang sitwasyon. At least ako, nadadaan-daan ko sila sa pagtatanga-tangahan. Nagbuntong hininga siya. Kung iyan ang desisyon mo, sige. Pero tandaan mo, kung sa tingin mo ay kailangan, gamitin mo kung anuman ang nariyan para protektahan ang sarili mo. Gagamitin ko ang stun ray, ito ang pinakaligtas. Ang stun ray at iba pa niyang makabagong imbensyon ang talagang habol ng mga lalaking iyon. Pero gagawin niya ang lahat upang mapigilan silang magamit ang kanyang mga likha sa masama,
mga imbensyong ginawa niya para lamang sa kabutihan. Napansin niyang palabas si Joko Mendez o si Ray ang kasalukuyang tawag sa kanya sa bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang pamilya. Agad siyang nagpaalam sa kapatid. Kailangan ko nang umalis. Tatawagan na lang kita mamaya. Okay. Pinatay niya ang kanyang cellphone at itinago ito. Lumapit siya at umupo muli sa pwestong iniwan niya kanina sa tabi ni Chameleon. Umiti siya bago nagbalita rito. Tumatawag na sila sa headquarters para sa posibleng pag-recover sa subject. Tumawa si Chameleon, humarap sa kanya at pinalo siya sa braso. Ang galing mo talagang mambola, sabi nito gamit ang normal na tinig ng isang matandang babaeng kinikilig. Napangisi siya habang umiinom ng kanyang juice, pinagmamasdan ang palayong si Joko mula sa likod ng kanyang itim na salamin. Dumating ang ipinadalang reinforcements ng Eagle Black Bureau kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, nang magpunta si Ray Mendez sa palaisdaang araw-araw na binabantayan at minamantini nito ay hindi na ito nagbalik pa sa resort. Ang mag-ina nito, nang magtungo sa palengke para mamalengke ng umagang iyon, ay hindi na rin nagbalik sa bahay. At walang makapagsabi kahit sino kung saan biglang nagtago ang mag-ana. Kinabukasan ng umaga, kinakabahang dumating si Gaby sa opisina ng kanyang pinsan. Tinawagan siya ni Cassie kagabi para sabihin sa kanyang kailangan nilang mag-usap. At alam niyang may kinalaman sa pondong mabilis na nawaldas ang dahilan ng meeting na iyon. Agad siyang tinanggap ng kanyang pinsan sa kanyang opisina nang malaman nito mula sa sekretaryang dumating na siya. 2 tao ang nakasalubong niya pagpasok niya sa loob. Si Brandon Enriquez at si Brittany Cantos. Pinilit niyang initian ang mga ito dahil naging mabuti naman ang kanilang samahan noong nagtatrabaho pa siya sa opisina. Kahit mas experienced ang mga ito kaysa sa kanya sa trabaho, hindi siya pinangunahan ng mga ito o kaya ay tinratong parang hindi boss. Brittany, it's good to see you, sabi ni Brandon, sabay tapik sa kanyang balikat habang palampas ito sa kanya. Brittany. Hi sir, bati naman sa kanya ni Brittany. Hi. Nang makapasok na siya sa opisina ay sininyasan siya ng kanyang pinsan na isara ang pinto habang nilalakad nito ang 2 two-seater sets sa sulok kung saan impormal na tumatanggap ito ng mga bisita. Halika dito, anyaya nito sa kanya. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang kaba. Sa kabila ng suot nitong seryosong business suit at salamin sa mga mata, ang ngiti nito ay kapareho pa rin ang pamilyar na ngiti nito kapag naka-shorts lang ito at naglalakad sila sa beach. O kaya ay naka-shirt at inilalakad nila ang shih tzu ng kanyang mama sa park. Hindi ito kailanman nagbago sa kanya sa mga nagdaang taon. Ito pa rin ang kanyang dating pinsan na todo suporta sa kanya, lalo na nitong nagdaang 3 taon. And for that, he would always be grateful to her. Humalik sila sa pisngi ng isa't isa bago sila naupo sa magkatapat na armchairs. Tinawagan na naman ako ni tita kahapon, anito. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi niya, hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi niya karamihan ng oras. Akala niya ay ganoon lang kadali, pero wala naman talaga siyang alam tungkol sa mga plano ko. Tumango ito. Nag-aalala siya dahil naubos na raw ang pondo niyo sa bangko. Noon siya napabuntong hininga. Tila totoo naman iyon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero dahil ako ang laging nagwi-withdraw, malamang ako rin ang nakakaubos. Humingi na ako ng kopya ng transactions niyo sa bangko, sabi nito. Pasyensya ka na, pero kilala kita. Hindi mo na naman maaalala ang mga ginastos mo kahit magpukpukan pa kayo ng solicitor. Gaby, kung para sa isang business venture ang paggagastusan mo ng pera, kailangang nakasulat sa papel ang lahat. Nauunawaan mo ba? Tumango siya. Nasabi mo na sa akin yan dati. Sinusubukan ko naman. Pero kapag hindi talaga ugali, ang hirap matutunan. Kaya nga, napag-isipan ko kagabi na ibigay na sayo ang team na kailangan mo. Mukhang kailangan mo ng kahit basic staff na makakasama mo palagi at makakapagbigay sa iyo ng payo, pati na rin ng isang accounting clerk na magtatala ng lahat ng gastos mo. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Seryoso ka ba? Tumawa ito sa kaumiling. No, hindi ako seryoso. Plano ko sanang pag-usapan natin ito pagkatapos ng new product launch natin. Kaya lang, naaawa ako sa'yo kung ibibitin pa kita ng ilang araw. Kaya heto, ikaw ang unang-unang ipinatawag ko ngayong umaga. Oh my God, excited na sambit niya. Oh my God, maraming salamat pinsan. At hindi niya napigilang lumapit dito at yakapin ito. Ano ba, natatawang protesta nito? Sinisira mo ang buhok ko. Tumatawa siyang bumalik sa kanyang upuan. Sumulyap naman ito sa relo nito. May 15 minuto pa tayo. So, tumingin ito sa kanya. Sigurado akong may mga plano ka na. Ano ng project mo?
Bigla siyang naasiwa. Hindi niya alam kung paano nito tatanggapin ang balitang interesado siya sa mga patented inventions ni Rourke. Ni hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nabanggit niya ang pangalan ng pinakahuling naging kasintahan nito. Hindi pa sigurado eh. Kailangan ko pang pag-aralan. Huwag kang mag-alala, kapag handa na ang lahat, magre-report agad ako sa'yo. Ganon. Okay. Ipinapaasikaso ko na kay Brandon ang mga kakailanganin mo. Bumalik ka rito bukas, magiging handa na ang dati mong opisina para sa'yo, kasama ang staff mo. May opisina ulit ako, nagulat niyang tanong. Yes naman. Ano nang inaasahan mo, paghahanapin pa kita ng ibang base of operations? Nagpaalaman na sila pagkatapos nyon. Umalis siya ng opisina ng punong-puno ng excitement at sabik nang magsimula sa kahit anong trabaho. Parang swerte talaga sa kanya ang araw na iyon. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Rourke. Humiling ito ng late breakfast appointment sa kanya kinabukasan ng umaga. Kakarating ko lang. May aasikasuhin lang ako sa opisina ngayon, kaya bukas na tayo mag-usap, sabi nito. Tungkol sana to sa proposal na gusto kong hingin mula sa'yo, bro, sagot niya. Sa kabila ng nangyari sa kanila ni Min, nanatiling maayos ang samahan nila ng kuya nito. Kailanman ay hindi ito nakialam sa relasyon nila ng kapatid nito. Pag-usapan natin. Salamat. Okay, saan tayo magkikita? Okay lang ba sa iyo kung sa bahay na? Medyo nami-miss ko na ang luto ng kapatid ko. Alam mo na, may pagkamatampuhin yon. Malamang ay ipagluluto niya ako bukas dahil matagal din akong nawala. Saglit siyang natigilan habang nakadarama siya ng kakaibang sikip sa kanyang dibdib. Siya rin, miss na niya ang mga luto ng kanyang ex. Na-miss din niya ang pagiging maasikaso nito, ang pagiging sweet nito. Kahit ang pagiging isip bata nito, na-miss din niya. What did go wrong? Bakit nagkaganoon sila ni Min? Napabuntong hininga siya bago niya napigilan ang sarili, at kahit hindi siya nakikita ng kausap ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha dahil sa pagiging obvious ng kanyang ginawa. Kung okay lang ba kay Min na pakainin ako ng mga niluto niya, bakit hindi? Marahang tumawa ito sa kabilang linya. Welcome sa kanya ang mga bisita ko. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinangkang pigilan ang sumunod na buntong hininga. Pustahan tayo, iba ako sa karamihan ng mga bisita mo. Muling tumawa ito. Masigit pa sa inaakala mo. So, bukas ng 8:30. Kahit 6 pa, bro, biro niya, siguradong darating ako sa bahay niyo. 8 na lang, sagot nito. At nagpaalaman na sila. Sa kabila ng malamig na presensya ni Min, habang nag-uusap sila ni Rourke sa bilog na mesa sa hardin, kung saan sila hinainan ng almusal, nauwi pa rin sa magandang usapan ang lahat. Pumayag si Rourke na ibenta sa Elizalde Electronics ang karapatang mag-manufacture ng ilan sa kanyang imbensyon, kabilang ang stun ray. Isinama siya nito sa workroom sa loob ng bahay. May din-develop akong prototype na mas user-friendly para sa parehong private at public consumers. Itong stun ray, iniangat nito ang isang gadget na kahawig ng flashlight, pero may kakaibang disenyo sa harapan, kung saan kumikislap ang asul na ilaw. Paborito ito ni Min. Gumagawa ako ng mas madaling gamitin na modelo, kasing simple ng isang flashlight. Ito ang unang attempt ko. Ibinigay nito ang hawak sa kanya. Mas maliit, mas magaan, at mas madaling gamitin kaysa sa original model. Pero nagrereklamo pa rin si Min sa bigat. Gusto niya, 2-step lang ang operation. Buksan ang lock, then fire. May kaunting problema kasi kailangan ng 3 segundo para ma-activate ang battery, kaya nagiging 3-step operation siya. On ang battery, i-unlock, tapos saka palang magpapaputok eh. Sabi ni Min, baka raw nakatawag na ng saklolo ang irit niya, hindi pa rin niya napapagana ang baril. Napatawa siya. Talagang iyon ang magiging instinct niya. Ang umirit, natatawang sabi niya. Ang susunod niyang gagawin ay maghagis ng kung ano. Baka nga maibato pa niya ang stun ray gun. Huwag ka maingay baka marinig ka, pabirong sita ni Rourke. Napalingon siya sa pinto sa kanilang likuran. Nandito pa ba siya? Nakangising sumulyap si Rourke sa kanya. Pumasok na sa opisina. Ningiti-ngiti niyang ibinalik ang atensyon sa kanilang pinag-uusapan. Bukod sa stun ray, napag-usapan din nila ang iba pang imbensyon ni Rourke, tulad ng heat detector camera, voice activation lock system, at pulse rate activated save or ship call sa cellphone na may special device. Sa huli, napagkasunduan nilang unahin ang stun ray at ang cellphone device sa proposal na isusumite niya sa opisina. Palabas na sila ng workroom nang tanungin ito sa kanya, ano nang sinabi ni Cassie nang sabihin mong interesado ka sa mga imbensyon ko. Asiwa siyang umiling. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Parang hindi na nagulat si Rourke sa sagot niya.
Ano nang nagpakumbinsi sa'yo na papayag siya? Negosyo to at ako ang may desisyon. Wala akong kilalang mas profesional pa kaysa sa pinsan kong iyon. Kaunting paliwanag lang ang kailangan at alam kong maunawaan niya na magandang business deal itong pinapasok ko. Tahimik si Rourke habang naglalakad sila patungo sa sala. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Sana nga, kung nasa kumpanya niyo na ang rights sa mga imbensyon na yan, hindi na ako kukulitin pa ng iba. Iba, tanong niya, bahagyang nag-aalalang nakatingin dito. Tumango si Rourke. Yes, may iba pa. Nakukulitan na rin si Maine sa kanila. Napalingon siya sa kanyang likuran na parang inaasahan niyang nandoon lang si Miin at nagmamasid. Sa kanya naalala na kanina pa ito umalis patungo sa opisina. Hinaharas ba siya? Tanong niya. Ngumiti si Rourke, bahagyang nakataas ang kilay. Ano nang nagpaisip sa'yo na hinaharas siya? Tiningnan niya ito ng diretsyo. Come on Rourke. Alam nating dalawa na ang ipinakita mo pa lang sa akin ay ang pinakaligtas sa lahat ng imbensyon mo. Madalas akong pumunta rito noon, tandaan mo. Naririnig ko na ang iba't ibang bagay. Alam kong hindi ito ang unang beses na may nag-alok sa'yo ng malaking halaga kapalit ng copyrights ng mga imbensyon mo. Tumitig si Rourke sa kanya pero nanatiling tahimik. Iba ang buhay na ginagalawan mo kumpara sa kung ano nang halata sa iba. Kinakabahan man siya sa kanyang sinasabi, hindi niya mapigilan ang sarili. Alam niyang delikado ang paksang iyon sa loob ng bahay na ito, pero hindi niya matiis ang ideya na maaaring may mga hindi mabubuting taong humaharap kay Ming. Hindi ko iniisip na masamang tao ka. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga ang hinala ko. Pero, shut up, Gaby. Tumalikod si Rourke at naglakad palabas ng bahay. Napasunod siya rito. Pero si Min, I'm running a security agency, Gaby, at ligtas si Min kasama ang lahat ng staff sa opisina. Nag-aalala lang ako sa kapatid mo. Tumigil si Rourke malapit sa kanyang sasakyan, saka humarap sa kanya. Yan lang ang dahilan kung bakit hindi pa kita sinusuntok, anito, malamig ang tinig. Humalukip-kip ito bago nagpatuloy. At para na rin sa ikakakalma mo, mula ngayong umaga, iba na ang tatao sa front desk, hindi na si Min. Ipinasok ko na siya sa accounting department. Hindi ko rin gustong malagay sa alanganin ang kapatid ko. Una, babae siya. Pangalawa, impulsive siya. Baka kung ano ang maisipan niyang gawin kapag nainis o ninerbiyos. Pangatlo, kapag nagsimula na siyang magreklamo, bingi pati bituka ko. Kaya hindi pwede ang iniisip mo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Gusto niyang mapakamot sa ulo habang nahihiyang iniwasan ang tingin nito. Bakit nga ba siya biglang nagdrama? Lumabas tuloy na parang mas marunong pa siya kaysa kay Rourke. Pasensya. Pinaka nakakakaba kasi yung baka kung ano ang maisipan niyang gawin. Kapag ninerbiyos siya amin niya. Minsan na niyang pinalo ng takong ng sapatos ang isang tambay dahil lang pinaswitan siya. Napailing siya at napabuntong hininga. Hindi naman sa hindi ko siya kayang ipagtanggol, dagdag niya, pero nakakasira pala ng diskarte kapag mas matapang pa kaysa sayo ang kasama mong babae. Bahagyang napanganga si Rourke habang nakikinig. Ano, luka-luka talaga ang babaeng yon. Naghiwalay sila nang may malinaw na kasunduan, siya ay hindi madadamay sa sermon na ibibigay nito sa kapatid. Mula sa bahay ni Rourke, dumiretso siya sa main building ng Elizalde Electronics upang ayusin ang kanyang bagong staff at ihanda ang opisina na muling magiging basehan ng kanyang trabaho. Dumating at lumipas ang araw ng product launch ng Elizalde Electronics nang walang anumang aberya. 3 linggo matapos ang paglulunsad at distribusyon, agad nang pumasok ang positibong sales report sa opisina. 1 buwan matapos ang launch, isang salo-salo ang ginanap sa bahay ni Cassie bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa matagumpay na produksyon ng kanilang pinakabagong produkto. Nang gabing iyon pagkatapos ng party, nag-iisip si Cassie habang nagpapahangin siya sa terasa ng kanyang kwarto. Ang plano niya talaga, ngayong linggong ito ay bibigyan niya ng panahon ang mga bagong inventions na i-exhibit bukas sa conference room at pe-present para sa Technologies Committee ng team ni Gaby. Maganda ang feedback na naririnig niya mula sa staff nito. Si Brandon mismo ang may sabi na worthwhile panoorin ang presentasyon bukas ng 3 inventors na nakuha ng kanyang pinsan. Pagkatapos niyon ay yayayain niya ang kanyang mommy sa 1 linggong bakasyon sa ranch house nila sa Spain para makapag-relax at makapagpahinga sila. Pagkatapos niyon, isasama niya ito sa pagbisita sa mga shops ng Elizalde Electronics sa Amerika at Europe. Habang ginagawa niya iyon, mabibisita naman nito ang mga kaibigan nito at mga kamag-anak nilang nakakalat sa kung saan-saan.
Bihira na silang makapagbakasyon sa ibang bansa para maglibang kasama ang kanyang mommy mula nang pumanaw ang kanyang daddy at siya ang humalili rito sa kumpanya. Simula noon, hindi na ito naging katulad ng dati. Wala nang naging katulad ng dati mula noon, naisip niya habang napabuntong hininga. Sumimsim siya sa baso ng alak na kanyang hawak. Habang nakatanaw siya sa labas ng gate ng kanilang bakuran, muli ay humugot siya ng malalim na hininga para mapakalma ang kanyang dibdib. Lalo na noong mapansin niya ang isang nakahimpil na sasakyan sa labas ng kanilang gate. It's him, hindi niya napigilang isipin. Gusto niyang matawa. Pero hindi niya ginawa iyon dahil alam niyang hindi magiging masaya ang tunog ng kanyang tawa. Sa halip ay pinakatitigan niya ang sa palagay niya ay kinalalagyan ng ulo ng driver sa loob ng madilim na kotse na parang hinahamon niya ito. Bigla siyang nilukob ng matinding lungkot at nag-umapaw ang matinding pagnanais niyang umiyak. Tinalikuran niya ang tanawin at pumasok sa kanyang kwarto. Ibinaba niya ang baso ng alak at humiga sa kanyang kama. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw. Pumunta ako sa bahay mo at iniisip ko na kahit makita ko lang na may ilaw sa kwarto mo, makokontento na ako. Basta alam kong nasa loob ka at ligtas. Well, nakita mo na ang gusto mong makita. Ligtas naman ako, salamat, pero hindi dahil sa iyo, mahinang bulong niya habang nararamdaman ang pagdaloy ng mainit na luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung nagawa lang sana niyang protektahan ang kanyang puso noon, hindi sana ito nasaktan dahil sa Rourke na iyon. Pumikit siya. At bago siya tuluyang makatulog, parang narinig pa niya ang mahinang tunog ng isang makinang umaandar. What? Alam niyang bahagyang natigilan at may paninisi ang tingin niya kay Gabby, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Madali niyang nahulaan na sinadya nitong itago sa kanya ang impormasyon hanggang ngayon, kaya naman naiintindihan niya kung bakit siya nagulat. At syempre, sisisihin niya ito dahil ramdam na ramdam niyang pinagtaksilan siya nito. Ilang minuto mula ngayon, tutungo sila sa conference room kung saan titingnan nila ang exhibit ng mga napiling inventor ng mga kagamitang elektrikal. Dapat ay nahulaan na niya na may kinalaman ito kay Rourke nang sabihin ni Brandon na ang mga gadget ay maaaring gamitin bilang proteksyon sa sarili. Mas lalo pang na-excite ang mga empleyado. Ang napiling inventor ni Gabby ay walang iba kundi si Rourke. At pagdating nila sa conference room ay makikita silang muli ng lalaki sa unang pagkakataon mula nang sabihin nito halos 3 taon na ang nakalilipas na hindi sapat ang pagmamahal nito sa kanya upang ipaglaban ang kanilang relasyon. Cassie, wag mong sabihing may damdamin ka pa rin para sa kanya. Siyempre hindi, halos marahas niyang itinanggi. Pagkatapos ay naiinis niyang pinandilatan si Gabby dahil halatang nagulat ito at natuwa sa kanyang reaksyon na parang pinipigilan lamang nitong matawa. Na-evaluate na ng team ko ang lahat at natanggap na ng Technologies Committee mo ang ulat nila. Lahat sila ay nagbigay ng go signal para sa exhibition na ito. Wala ka bang tiwala sa mga tauhan mo? Huwag kang matalinuhan, pinsan, matamis ngunit may diin na sagot niya rito. Ang ikinagagalit ko lang naman ay dapat sinabi mo ito sa akin ng mas maaga. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makapaghanda. Sabi mo kanina, utang na loob, pwede ba? Hindi lang tayo magkasosyo sa negosyo, magpinsan tayo. Hindi pa kami nagkaroon ni Rourke ng pagkakataong makapag-usap ng maayos simula pa noong ilang taon na ang nakalipas. At hindi ko ikinagagalak ang ideya nang muli siyang makita. Nag-guilty itong tumitig sa kanya. Pasensya na. Natakot akong isugal ang posibilidad na makuha ko ang kanyang mga imbensyon sa posibilidad ng negatibong reaksyon mula sa iyo. Nahirapan din naman akong kumbinsihin ang taong iyon. Ganoon ba? Sarkastikong sagot niya. Pinsan, ang mga imbensyon niya ay makakatulong upang mapabuti ang kaligtasan ng maraming tao, sabi nito. Bakit hindi natin gawing kumpanya ang magmanufacture nito para mas marami ang makinabang? Isa itong gawaing makatao, hindi ba? Sa kabilang banda, kay Tita Erica at sa akin mo lang palaging ginagamit ang talento mo sa diplomasya. Parang batang lumabi ito. Alam mong may punto ako. Negosyo ito, hindi ba? Napakahusay na inventor ni Rourke. Hindi natin siya maaaring hayaan na kunin ng ibang kumpanya. Masama ang loob niya dahil hindi pa rin niya matanggap na sa kabila ng tiwalang ibinigay niya rito, nagawa pa rin siyang paikutan ng ganitong kalokohan. Pero wala siyang maipanlalaban sa argumento nito maliban sa, sige na, papayagan kong matuloy ang presentasyon nila. Tandaan mo, hindi siya nag-iisa. Talaga bang pinag-isipan mong ipatigil ang exhibition ko? Hindi makapaniwalang tanong nito. Seryoso ka ba? Hindi biro ang ginawang paghahanda namin para maisaayos ang lahat ng ito. Mag-ingat ka, pinsan. Para kang naglalakad sa alambre ngayon. Napailing itong napabuntong hininga. Ngayon, kung magaling talaga ang presentasyon niya at mailaban sa market ang mga imbensyon niya, bakit hindi, Anya?
Tutal, ikaw rin naman ang mag-aasikaso niyan. Sumulyap ito sa kanya watch. Tayo na lang ang hinihintay roon. Bumalik siya sa kanyang desk. Si Brandon na lang ang hihilingin kong mag-represent sa akin, sabi niya. Pareho lang naman ang paghusga niya at nang sa akin. Ano, naguguluhang sambit nito. Umupo na siya sa kanyang swivel chair. Sinabi ko na sayo. At isugal ang posibilidad na isipin ng lahat na hanggang ngayon ay may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Napatitig siya rito. Sino pa ang nakakaalam bukod sa ating dalawa na ex ko ang inventor na magpipresent? Ilang malalapit mong tauhan. Sandali siyang napapikit sa kamuling tumayo. Gago ka talaga. Pinsan, out ako riyan. Hindi ako ang nagkalat ng chismis na iyon. Kung hindi mo naisip kunin ang imbensyon ng isa pang gagong iyon sa conference room, hindi sana ako napasok sa gusot na ito, sabi niya habang nauna nang lumakad palabas ng kanyang opisina. May nararamdaman ka pa rin para sa kanya, hindi ba? Tudyo nito habang sumusunod sa kanya. Hay naku, tumahimik ka na lang. Pero sa kabila ng pagsunod ng kanyang pinsan sa kanyang naiinis na utos, ang tanong nito ay parang isang alinggawngao na paulit-ulit na umaalinggawngao sa loob ng kanyang isip habang naglalakad sila sa mahabang koridor patungo sa conference hall. Okay, ilang beses na niyang pinaghandaan sa kanyang isipan kung ano ang gagawin niya kapag dumating ang pagkakataon na muli silang magkikita ni Rourke. Ano man ang dahilan. Napakaliit lang ng mundong ito at nasa iisang bansa lang sila. Sooner or later, tiyak na magkakasalubong sila sa mall o maaaring magkabungguan ang kanilang mga sasakyan sa kalsada o kaya pwedeng bigla siyang mabaliw at sugurin ito sa labas ng kanilang bahay sa susunod na pagkakataong mahuhuli niyang nakaparada ang kotse nito sa tapat ng kanilang gate. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nadaya siya. Bakit ngayon pa, kung kailan hindi siya handa, saka sila muling magkikita at wala siyang kahit anong maidadahilan upang tumakas? Ni hindi niya mahagilap sa kanyang isipan ang mga contingency plans na dati niyang naisip sakaling dumating ang sandaling ito. Blanko ang kanyang utak. Ang tanging sinisigaw nito sa kanya ay, magkikita na kayo. Magkikita na kayo at wala kang magawa kundi ang mataranta. Sa tapat ng pinto ng conference hall, bigla siyang natigilan. Pinsan! Nag-aalalang tawag ni Gaby mula sa kanyang likuran. Nag-hyperventilate ako, nanlalambot na sabi niya rito. Lumigid ito at humarap sa kanya, saka nakakunot ang noong pinagmasdan nito ang kanyang mukha, na sa mga sandaling iyon ay nanlalamig sa kanyang pakiramdam. Sa tingin ko, kailangan mong pumunta sa restroom, anito. Pero, halika na. At hinila na siya nito pabalik sa kanyang opisina. Ni hindi niya pinansin kung ano ang mga idinahilan nito sa mga nakakasalubong nila. Sa kung anong paraan, narinig niyang kinuha nito ang cellphone nito, tinawagan si Brandon at sinabihang ito muna ang magpasimula ng exhibit. Alam niyang itinanong ng kaibigan niya kung nasaan siya, pero bumagal na ang takbo ng kanyang utak sa puntong iyon, kaya hindi na niya narinig ang isinagot ng kanyang pinsan. Binuksan nito ang pinto ng kanyang opisina at iginya siya patungo sa pinto ng kanyang restroom. Sige, magtagal ka hanggat gusto mo, marahang sabi nito. Ako na ang bahala para sa'yo. Natutulalang binalingan niya ito. Pero mahahalata niya ako. Nagkibit ito ng mga balikat. Ako nang bahala. Trust me. Kung sa akin lang, wala siyang mahahalata. Na, sa mahinahong pagkakasabi, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Nagpapasalamat siyang tumango at pumasok sa restroom. Ilang sandali rin siya sa loob bago niya nagawang pakalmahin ang kanyang dibdib. Ilang mga minuto pa bago niya nagawang mapabagal ang takbo ng kanyang isip. Saka tinitigan niya ang imahe ng kanyang mukha sa salamin at inamin ang teribleng katotohanan. Nagawa niyang takpan ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso sa nagdaang 3 taon at nagawa niyang lokohin ang kanyang sarili sa paniniwalang kaya niyang baliwalain ang kanyang damdamin para sa binata at ang sakit na idinulot ng pagtanggi nito sa kanya. Pero nagkamali siya. Si Rourke ang unang-unang lalaking kinahumalingan niya ng matindi. At ito rin ang unang-unang lalaking sumira sa kanyang pagtitiwala sa pag-ibig. Sa buhay ng isang babaeng masyadong pihikan sa lalaki, madali ba talagang kalimutan ang ganoong karanasan? May hindi pa sila ganap na natatapos na usapan ng lalaking iyon. Kung hindi naman siya iniisip nito, bakit patuloy pa rin itong bumibisita sa kanya paminsan-minsan? Ano ba talaga ang nais nitong ipahiwatig? Kailan niya ito tuluyang makakalimutan? Dahan-dahang nagkaroon ng kulay ang kanyang pisngi habang pumupusok ang damdamin niya sa pagrerebelde at pagkainis sa kanyang sitwasyon. Ang lalaking iyon ang may kontrol sa lahat, samantalang siya, tila wala nang natira. Sa totoo lang, tapang lang naman ang kanyang natitirang alas. Bakit siya mahihiyang humarap dito?
Bakit siya matatakot masaktan, gayong sanay na siya sa biglaang pagkirot ng kanyang puso tuwing naaalala niya ito? Muling bumuntong hininga siya ng malalim. Hindi na niya kailangang maghilamos para pakalmahin ang sarili. Kakayanin niya ito. Wala naman siyang ibang dapat gawin kundi hayaan ang mga bagay na lumantad sa dapat nilang lumantad at ipakita ang dapat makita. Ang mga duwag at ipokrito lamang ang nagtatago ng katotohanan sa mundong ito. At alam niyang hindi siya duwag, lalong hindi siya isang ipokrita. Kaya bakit hindi na lang siya magpakatotoo? Matapos pagtibayin ang desisyong iyon sa kanyang isip, mariin siyang pumihit at buong tapang na lumabas ng restroom. Naku mga ka-Felicidad, magaganap ang matagal ng inaasahang muling pagtatagpo ni Cassie at Rourke, kung saan parehong pilit itinatago ang kanilang totoong nararamdaman. Ngunit sa gitna ng opisyal na pagtatanghal ng mga imbensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang gigimbal sa lahat at maaaring muling buksan ang sugat ng nakaraan. Kaya naman, abangan sa susunod na kabanata.